Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Na-miss nyo ba ako, guys? Kayo kasi na-miss ko. Char. Okay, guys, sa aking mga solid supporters dyan, sa mga solid followers ko, guys, na nag-aabang everyday ng aking mga tutorial videos, pagpasensyahan nyo na po kung ilang linggo or ilang buwan na rin ata na hindi ako nakakapag-upload ng tutorial videos. Medyo not feeling well lang ako, guys, this past few weeks, kaya wala akong mga upload videos. But of course, ngayon ay kayang-kaya na natin para magbahagi ulit ako sa inyo ng mga tutorial videos na matutunan nyo dito sa aking YouTube channel. So, ang ating tutorial video for today, guys, ay para po sa ating mga SSS members, especially doon sa malapit na pong mag-apply ng pensyon, na kung saan sila po ay single. No? Meron tayong sasagutin na comment ngayon mula kay Solrock Z Mem Jr. So sabi niya, Ma'am, kung single hanggang magretero, anong gagawin po? Para po doon sa ating mga SSS members na malapit na pong maging pensioner ni SSS at kayo po ay single, wala po kayong dapat ipag-alala, guys, pagdating sa inyong dependents. Sa proseso naman po ng inyong pensyon, same process pa rin naman. Wala namang maging kaibahan sa pag-process ng married ka tapos single ka. Pagdating naman sa dependents, guys, para sa ating mga single SSS members dyan, wala rin po kayong dapat ipag-alala dyan. Okay? Dahil meron po tayong tinatawag na orders of beneficiary kay SSS. So, nangunguna dyan, guys, ang primary beneficiary. Again, ang primary beneficiary, ito po yung spouse natin at anak natin na below 21 years old. Pero, in the absence of your primary beneficiary, dahil nga single ka, wala kang asawa, wala kang anak, mag-proceed po tayo sa iyong secondary beneficiary. Sino naman itong secondary beneficiary? Ito po yung mga magulang mo, pagbuhay pa po sila. Okay, kapag single ka, ang iyong beneficiary with SSS ay ang iyong mga magulang. Ngayon, pag sabihin mo, ipatay na rin yung mga magulang ko, paano yan? Meron pa po, meron tayong tinatawag na designated beneficiary. So, ibig sabihin po, kung sino man ang ilalagay mo doon sa SSS as your beneficiary, yun po ang tinatawag na designated beneficiary. So, in the absence of primary, in the absence of secondary, magpuproceed ngayon si SSS kung sino yung nilagay mong beneficiary sa iyong SSS records. Kaya po, dapat talagang mag-update po tayo ng ating mga beneficiary with SSS, guys. Kahit pa ngayon, currently, tumatanggap tayo ng pensyon, no? Nag-start na tayo ng pensyon with SSS, pero titingnan din po natin, ano na ba yung nangyari sa background ko? Uy, nawala na yung primary ko. Hala, wala na rin ako secondary. So ngayon, mag-update ka ng iyong designated, gawin mong designated beneficiary with SSS. So, another na pagkakaiba, guys, pagdating sa single and married, kapag ikaw ay pensioner ni SSS, kapag si single po ay namatay, papasok po dito, guys, ang 5-year guaranteed period. Ano po yun, ma'am? Meron kang 5-year guaranteed period. So, for example, nagpe-pension ka na kay SSS ng 3 taon na. Ayan, 3 taon ka nang nagpe-pensyon. So, may natira kang 2 taon. Itong 2 taon, yan po yung malalamsam ng iyong designated beneficiary o kaya ng iyong secondary beneficiary. Na-gets? Unlike po kapag married ka, pag nawala ka, guys, tuloy-tuloy ang pensyon na matatanggap ng iyong primary beneficiary. Sino yon? Again, ang iyong spouse and ang iyong below 21 years old na anak. So, yun po ang mangyayari kapag magre-retire ka as a single pensioner with SSS. Right? So, SSS members and pensioners, sana po ay may natutunan kayo sa video ko na ito at sana ay nabigyan ko rin po ng linaw na explanation ang comment ng isa sa ating mga viewer dito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.